Magandang araw, WBC Featherweight Champion Bruce "Shushu" Carrington desididong harapin si Naoya Inoue. Subalit, Janriel Casimero muna bago ang lahat. Matagal ng pangarap ng WBC Featherweight Champion na si Bruce "Shushu" Carrington ang makalaban sa Land of the Rising Sun, ang Japan. Mula pa noong kanyang mga araw sa Olympics, matinding pagnanais na ni Carrington na matanghal sa Tokyo. Ngayong may hawak na siyang corona at maugong ang balitang pagakyat ng Japanese monster na si Naoya Inoue sa featherweight division para habulin ang kanyang panglimang division title. Nagdeklara na si Carrington na 100% na siyang handa na makipagsabayan kay Inoue. Subalit mukhang matatagalan pa ang pinakahintay na giyera na ito. Ayon sa mga balita, nakatakdang magpahinga muna si Naoya Inoue sa natitirang bahagi ng kasalukuyang taong 2026 dahil marami ng umanong siyang naging laban sa 2026, kaya inaasahan din na magkakaroon muna ito ng malaking giyera laban kay Jesse Bam Rodriguez sa March 2027 sa super bantamweight pa rin. Dahil dito maiiwan na nakatenga ang featherweight division kung maghihintay si Carrington kay Inoue. Ayaw ng kampiyon na kalawangin sa kahihintay. Dagdag pa rito, hindi rin sigurado kung siya agad ang pipiliin ni Inoue pagakyat nito sa featherweight, lalo't marami ring ibang world champion sa featherweight class. Kaya ito ang nakikitang solusyon para kay Carrington. Itong isang tune-up fight laban kay Janriel Cuadralas Casimero. Dahil walang nakatakdang kalaban si Carrington, lumilitaw ngayon ang isang napakagandang anggulo ang makatapat ang matinding karibal ni Inoue na si Janriel Cuadralas Casimero. Perpekto ang laban na ito para sa dalawang kampo dahil pangarap ni Casimero na makakuha ng WBC title. Inihayag ni Casimero na bago siya magretiro sa boxing, gusto niyang makasungkit ng WBC World Title Belt, isang corona na hindi pa niya nahawakan sa kanyang karera. At dahil pasok sa top 10 ng WBC si Casimero, kwalipikado na si Casimero na humamon kay Carrington matapos nitong talunin ang dating top contender na si Luis Pantera Nery sa isang 124 pounds catchweight bout kung saan pinabagsak niya ito ng 6 na beses bago tuluyang na-knockout sa round 4. Dahil dito mabilis na umakyat ang ranggo ni Casimero sa top 10 ng WBC Featherweight Rankings. Ito naman ang katuparan ng pangarap ni Carrington na lumaban sa Japan. Dahil ang promoter ni Casimero na si Koki Kameda Promotions ay nakabase sa Japan, kung matutuloy ang laban na ito sa pamamagitan ng Kameda Promotions, matutupad na rin ang pangarap ni Carrington na makalaban sa Japan laban sa isa sa pinakamainit at pinakasikat na boksingero sa Japan na si Casimero. Dahil dito nakikita natin na mukhang talagang ginagawan na ng paraan ni Koki Kameda na mapalaban si Casimero kay Carrington. Mabilis ang pagakyat ni Casimero sa ranggo ng WBC mula top 11 patungong top 10 sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Kaya maugong ang balita na ginagamit ni Koki Kameda ang kanyang impluensya para maikasa ang world title fight na ito alinsunod sa kanyang kontrata kay Casimero. Ang malaking layunin kapag nakuha ni Casimero ang WBC featherweight belt mula kay Carrington, automatikong lalakas ang demand para sa bakbakang Casimero versus Inoue. Matagal nang pressure ng mga tagahanga at ng Ring Magazine sa pangunguna ni Turkel Al-Sheikh si Inoue na harapin si Casimero dahil sa napakataas na engagement nito sa social media. Kapag may hawak na kampeonato si Casimero sa featherweight, wala nang dahilan pa si Inoue para iwasan pa ito. Nabalitaan din na nag-uusap ng kampo ni Kameda at ang promoter ni Carrington na si Bob Arum ng Top Rank. Pagdating naman sa bayaran, naipakita na ng Kameda Promotions na kaya nilang magbayad ng malalaking halaga para sa mga sikat na kampiyon tulad ni Carrington. Inaasahan na posibleng maganap ang Carrington versus Casimero sa darating na Disyembre 2026 para sa WBC Featherweight Championship. Magandang matchup ang Carrington versus Casimero dahil sa mga estilo nila. Nagbitiw na rin ang payag si Bruce Carrington na kayang-kaya niyang talunin sina Casimero at Inoue dahil galing lang ang mga ito sa mas malilit na timbang, super bantamweight, at napanood daw ni Bruce Carrington ang laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Nakitaan daw niya ng butas kung paano talunin si Naoya Inoue.
Subalit hindi ito magiging madaling laban para kay Bruce Carrington dahil napakalakas ni Casimero. Napatunayan na ni Cuadro-Alas na kayang-kaya niyang dalhin ang kanyang knockout power sa mas mataas na timbang tulad ng ginawa niya kay Luis Neri sa 124 pounds na pasok na sa timbang ng featherweight. Nakitaan na mahina ang bodega ni Carrington. Sa uling laban ni Carrington laban kay Rene Palacios, nakita ang kanyang kahinaan sa bodega kung saan siya ay napatumbat na saktan. Kilala si General Casimero sa agresibong opensa. Mahirapan si Carrington kapag pinaulanan siya ng agresibong atake, isang bagay na kabisado at paboritong estilo ni General Cuadro-Alas Casimero. Isang napakagandang tapatan at taktikal na gyera ang naghihintay kung sakaling may kasangayong Disyembre ang Carrington versus Casimero. Samantala, magandang araw, General Cuadro-Alas Casimero versus Bruce Shushu Carrington sa Disyembre. Ito ang susi sa pangarap na mega fight laban kay Naoya Inoue ni Casimero. Dahil umakyat at opisyal nang pumasok sa top 10 ng WBC featherweight rankings si General Cuadro-Alas Casimero, ay legal na siya at kwalipikado na hamunin ng kasalukuyang WBC Featherweight World Champion na si Bruce Shushu Carrington. Halos isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang mailagay si Casimero sa number 11 spot. Ngunit sa mabilis na galaw ng Kameda Promotions sa pangunguna ni Koki Kameda, agad itong umakyat sa number 10 position. Kaya dito makikita na malinaw ang target ng promotion na gawing world champion muli at gawing 4 division at 5 division world champion ng Pinoy na pambato sa lalong madaling panahon. Nito lang ay napabalita na pangarap pala ni Bruce Carrington na lumaban sa Tokyo, Japan. At ang unang prioridad niya daw na gustong makalaban ay ang Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue. Syempre alam na natin yon dahil sa milyones na dolyar nakikitain. Gayunpaman nagpayag si Inoue na hindi na siya lalaban ngayong taon. Magpapahinga daw muna siya at sa susunod na taon na muling sasalang sa ring itong si The Monster. Kaya dito pumasok ang perpektong oportunidad para kay General Casimero na makatapat itong si Bruce Carrington dahil nakabase ang kanyang promotion sa Japan na Kameda Promotions. At kilala naman na ang Kameda Promotions ay may malaking kakayahang pinansyal at kayang-kaya nilang pondohan at bayaran ang presyo ni Bruce Carrington upang dalhin ang laban sa Japan ngayong Disyembre. Kaya dahil dito, malaki ang posibilidad na matutupad ang pangarap ni Carrington at Casimero. Ang pangarap ni Carrington na makalaban sa Land of the Rising Sun at ang pangarap din naman ni Casimero na world title shot para maging world champion muli at makuha ang kanyang pang-apat na division na champion. May direktang kaugnayan naman ito sa plano ni Naoya Inoue. Binigyan kasi ni Inoue ng ultimatum si Jesse Bam Rodriguez hanggang Marso sa susunod na taon. At kung hindi pa rin pumayag si Rodriguez na makipagsagupaan sa itinakdang ultimatum ni Inoue sa kanya, ay agad na daw naakyat si Inoue sa featherweight division sa unang bahagi ng susunod na taon. At sa oras na umakyat ang Monster, tiyak na world title holder agad ang kanyang hahanapin. Nito lang ay nagpayag ang kampo ni Inoue nang ma-pressure sa kagustuhan ng tao na harapin niya si General Casimero at sinabi ng kampo niya na hindi sila natatakot kay Casimero, na payag daw silang labanan si Casimero pero kailangan daw muna ng Pilipino na manatiling nananalo at magkaroon ng opisyal na kampyonato. Kaya kung mapapalaban at matatalo ni Casimero si Carrington ngayong Disyembre, hawak na niya ang WBC belt sa tamang-tamang oras, eksaktong paghahanda para sa Marso o sa unang quarter ng susunod na taon para naman sa kanyang bakbakan kay Naoya Inoue. Kaya dahil dito, wala nang tatakbuhan si Inoue. Kapag maghahari si Casimero bilang kampiyon sa 126 pounds, wala nang maidadahilan pa si Inoue para iwasan pa si Casimero. Dahil kung tatanggihan pa ito ni Inoue na labanan sa Casimero, kahit na may corona na si Casimero, ay tiyak na ulanin siya ng kantsaw mula sa kanyang kababayang mga Hapon at tatawaging Japanese turtle o duwag itong si Inoue. Ang kailangan na lamang gawin ni Casimero sa Disyembre ay magtala ng isang impresibong panalo at brutal na knockout laban kay Carrington
katulad ng ginawa niyang pagpapatumba kay Luis Neri na naging dahilan upang maging mainit na usapin siya sa Japan. At para maging exciting ang storyline nila pagdating ng laban nila ni Naoya Inoue. Magandang araw. Pag-uusapan natin Bruce Shushu Carrington versus Janriel Casimero. Niluluto na ng Kameda Promotions. At kahinaan ni Carrington sa bodega, target ni Alas. Mainit na usap-usapan ngayon sa boxing community ang mabilis na pag-akyat ni Janriel Cuadro-Alas Casimero sa number 10 spot ng WBC Featherweight Rankings. Mga ilang araw lang kasi ang nakalipas ay muli na namang itinulak ng WBC ang kanyang pangalan pataas sa kanilang rankings. Timing naman ito dahil sa ngayon ay walang nakatakdang laban si Bruce Shushu Carrington, ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion. Dahil nasa top 10 ranking na si Casimero sa WBC Featherweight, kwalipikado na siya na makalaban ni Bruce Shushu Carrington na kanyang voluntary defense. Dahil sa mabilis na pag-angat ni Casimero mula number 11 papuntang number 10, official at formal na siyang kwalipikado na hamunin at piliin ng kampeon nang walang anumang legal na balakid mula sa WBC. Kaya pwede ng diretsong title shot si Cuadro-Alas kontra Bruce Shushu Carrington. Magiging daan ito para sa katuparan ng pangarap ni Cuadro-Alas na maging 4 Division World Champion nang hindi na kailangan dumaan sa matagal na eliminator fights, lalo pa at 37 years old na siya. Ang pag-angat ni Casimero na ito ay tinitignan na kilos ng Kameda Promotions. Mukhang dinaskartehan ni Koki Kameda ang mabilis na pag-aayos at pagpapakyat ng rankings ni Casimero bago maglabas ng formal na anunsyo ukol sa kanilang laban. Nakikitang malaki naman ang pag-asa ni Casimero na masungkit ang titulo kontra Bruce Carrington. Napansin kasi sa naging huling laban ni Carrington laban kay Rene Palacios na bumagsak ito na pagpapatunay na mahina ang kanyang panga at depensa kapag tinamaan ng seryosong suntok. At marami pa nga ang nagsasabi na kung mas inagaan lang sana ni Palacios ang kanyang pag-atake ay baka natalo pa niya si Carrington. Sa laban din na yon, kapansin-pansin din na bumagal at nasasaktan si Carrington kapag tinatamaan sa kanyang katawan. Kaya ito ay magiging bentahe para kay Cuadro-Alas dahil si Casimero ay isang explosive knockout artist. Hindi nagatubiling sumugod at kilalang brutal magpakawala ng mga hooks sa katawan at ulo mula round 1. Kung gagamitin ni Casimero ang kanyang signature na walang humpay na pag-atake sa katawan at pagpre-pressure sa kalaban mula simula ng laban, malaki ang tsansang manakaut niya si Carrington bago pa man makaporma ang kampiyon. Ngayong bakante ang schedule ng kampiyon at opisyal ng pasok sa top 10 si Cuadro-Alas. Isa na lang ang tanong ng lahat, kailan kaya ang pirmahan ng kontrata? Magandang araw. Janriel Casimero nagpahiwatig WBC belt ni Carrington ang target. Yo, WBC, you know the vibe. WBC coming up. Kasunod na ba ang title fight? Janriel Casimero nag-iwan ng pahiwatig matapos mag-post hawak ang WBC belt. Naging mainit muli ang usap-usapan sa mundo ng Philippine boxing matapos mag-post ang dating world champion na si Janriel Cuadro-Alas Casimero sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing video, proud na ipinakita ni Casimero ang WBC belt na may simpleng caption na Hello WBC. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng mga fans ay ang kanyang pahayag habang hawak ang corona. Yo, WBC Unified, WBC coming up. Pahiwatig sa WBC Featherweight Division. Hindi ito ang unang beses na nag-post si Casimero tungkol sa WBC belt. Dahil sa sunod-sunod na pahiwatig na ito, naniniwala ang marami na may malaking ilalabas na anunsyo ang kanyang kampo sa mga susunod na araw. Matatandaang pumasok na si Casimero sa top 15 at kasalukuyang nakapwesto bilang rank number 11 sa WBC Featherweight Division. Matapos ang kanyang laban kay Luis Neri, ang pagkakabilang niya sa mga top contenders ay isang malinaw na senyales na sa Featherweight Division na nakatutok ang kanyang career path. Posibleng matapat kay Bruce Carrington. Dahil nasa top 15 na si Casimero, legal at kwalipikado na siyang hamunin ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion na si Bruce Carrington sa pamamagitan ng isang voluntary defense. Hindi rin problema ang usapin sa negosyo at pondo
dahil kayang-kayang maglatag ng malaking offer ang promoter ni Casimero na si Kameda para mapapayag si Carrington na makipagpalitan ng mukha sa Pinoy fighter. Abangan ang susunod na akbang. Kasalukuyang naghihintay ang buong boxing community sa opisyal na kumpirmasyon kung sino ang susunod na mga kalaban ni Cuadro Alas. Ngunit sa mga huling galaw at pahiwatig na Casimero, tila malaki ang posibilidad na isang world title fight agad ang kanyang susunod na kakasahan.